Ang kalayaan, romansa, paglalakbay, ay isang kakaibang realidad, at ito ay ang pinakamagandang virtual fantasy game, ang Chrono Life. Ang kwento ay mag-uumpisa sa isang player na nagbibigay ng paggalang sa ating bida at sinasabihan itong umalis na, dagdag pa ng isa na ang kanilang hunting party ay hindi tumatanggap ng mga baguhan, dagdag pa ng player na bansot na ang mga kagamitan ng ating bida ay purong mga basura, kaya naman ay sinabihan niya ito na i-upgrade niya ang kanyang mga kagamitan hanggang sa plus 11 kung nais nitong makasama sa kanila. Matapos ay iniwan na siya ng mga ito sa gitna ng syudad, sa nangyari ay nakaramdam naman ito ng matinding lungkot, at napapasabi na ngayon ay tapos na siya. Makalipas naman ang ilang sandaling pagkatahimik nito, ay galit na galit itong napapasigaw at sinasabi na ang laro na ito ay walang kwenta, at talagang ang larong ito ay napakabasura. Napansin naman siya ng ibang nasa paligid at napapasabi na kung anong mali sa isang iyon, at mukhang nagkakaganito siya dahil lamang sa hindi nila ito pinayagan na makasama sa kanilang hunting party. Dagdag pa ng ating bida na ang mga bastardo na ito ay walang magaling na pagkilatis para sa mga kagamitan, at tinanong ang mga ito na kung hindi ba nila alam kung gaano kahusay ang kanyang sandata, dahil sa gumastos siya ng malaking halaga para lamang mabili ang espada niyang ito. Nang bigla naman na may lumapit sa kanyang isang babae, at kinuha ang kanyang atensyon, kaya naman sa nangyari ay tinanong ito ng ating bida na kung ano ang kailangan nito sa kanya. Matapos ay masaya naman na tinanong ng babae ang ating bida na kung nais ba niyang mag-hunt ng kasama siya sa isang hunting party. Sa nangyari ay bigla naman na nagbago ang pananaw nito sa laro at napasabi sa kanyang isip na ang larong Chrono Life ay talagang napakaganda. Kaya naman makalipas ng ilang sandali ay agad naman na nagtungo ang dalawa sa isang kagubatan upang mag-hunt. At sa paglalakad ng dalawa ay sinabihan naman siya ng babae na talagang nakakahanga ito base sa kanyang mga naikwento sa kanya, na mayabang naman na sinabi ng ating bida na ang mga bagay na iyon ay wala lamang sa kanya. Sabi pa nito na sa totoo lamang ay nakatanggap siya ng isang pocket change kahapon lamang at gumastos siya ng malaki para doon. Sa nangyari ay pinuri naman siyang muli ng babae at tinanong na kung gaano na siyang katagal na bumibili ng mga ganon. Mayabang naman nitong sinabihan ang babae na huwag itong mabibigla sa kanyang aaminin dito, dahil sa binili niya ang lahat ng 55,000 pesos na beginner packages sa abot na makakaya niya. Pagbibida pa nito na maging ang kanyang plus 3 na Knight's Double-Edged Sword ay mula sa package na kanyang nabili. Sa nangyari ay namangha naman dito ang babae at sinabihan ito na para siyang isang bayani na mula sa fairy tale. Sa narinig niyang ito ay bigla naman siyang napahinto, at napaisip ng isang magandang araw kasama ang babae. At mula doon ay magiging magkasintahan sila, mag-aalok ng kasal at magpapakasal, at bibiyayaan ng isang napakagandang anak, at napapatanong na kung ano nga ba ang ipapangalan nila sa anak nilang babae. Nang bigla naman na napahinto ang babae, at sinabi nito sa ating bida na ngayon ay nakarating na sila, dahil dito ay pinagmasdan naman nito ang paligid. At tinanong ang babae na kung talaga ba na nakarating na sila dahil sa nasa kalagitnaan pa lamang sila ng kagubatan, nang bigla naman siyang natigilan ng inatake siya nito. Sa nangyari ay agad naman na naubos ang HP bar nito dahil sa atakeng kanyang natamo, at matapos ay agad siyang bumagsak sa sahig. Matapos ay tinanong niya ang babae na kung anong ibig sabihin ng ginawa niyang iyon, at kung bakit siya nito biglaan na lamang na inatake. At tinanong kung ginawa ba niya ito dahil sa nais niyang kuhanin ang kanyang mga kagamitan. Masaya naman na sinagot siya nito at sinabi na hindi nito kailangan ang mga basura niyang mga kagamitan, sabi pa nito na pinasunod lamang niya ito dito sa gitna ng walang katao-tao na kagubatan upang siya ay paslangin. Sa nangyari ay nagtataka naman dito ang ating bida at nilinaw na kung ang sinabi nito sa kanya na hunting party kanina ay isa lamang kasinungalingan, na masaya naman itong sinang-ayunan, sabi pa nito na bakit naman siya gagawa ng isang hunting party kasama siya, dahil sa siya ay isang malaking talunan, sa nangyari ay bigla naman na natigilan dito ang ating bida. Matapos ay tinanong pa siya ng babae na kung ganito ang sitwasyon ay ang ibig sabihin lamang nito ay maging sa totoong buhay ay isa din siyang talunan.
At hindi niya magagawang kausapin siya ng gaya nito kung ito ay nasa totoong buhay. Sabi pa nito na kung sakaling magagawa nitong makapag-class change ay kailangan nitong subukan na mag-enhance ng kanyang mga kagamitan. At kung sakaling hindi niya kayang gawin ang bagay na iyon, ay kailangan na ang kanyang mga kagamitan ay kahit papaano ay maganda ang kalidad. Matapos ay nilait naman siya nito at sinabi na base sa kanyang mga nakitang pagbili ng beginner warrior set, ay sa tingin niya na ang kanyang mga magulang ay mga pulubi. Sa nangyari ay hindi naman na itong pinansin ng ating bida, bagkus ay pinili pa din niya ang makatayo, at nang makatayo ay pinahinto niya na ang babae sa panlalait nito sa kanya, at sinabihan na ang mga sinasabi nito sa kanya ay sumusobra na. Nang bigla naman siyang inatake nito, at tinatanong na kung ano ang kanyang mga sinasabi dahil sa wala siyang narinig ni isa man lang sa mga ito. Nang matapos naman na mapabagsak ang ating bida, ay bigla naman na may lumabas na system sa babae at sinasabi na ang mga kondisyon ay nagawa na niyang makamit, at sinasabi nito na ang pagbabago patungong hidden class ay nag-umpisa na. Matapos ay bigla naman na nagliwanag ang buo nitong katawan, at sa ilang sandali pa, ay matagumpay na itong nakapagpalat ng anyo, at sinasabi ng system na ang kanyang job change ay matagumpay nang natapos, at ito ay ang hidden class, ang Goddess of Life. Matapos na maging matagumpay ito sa kanyang pagpapalit ay agad naman na sinabi nito na tapos na siya sa lugar na ito, at ngayon, ay mayroon na lamang siyang huling quest na natitira. Habang nakahiga naman ang ating bida, ay napasabi ito na ang araw na iyon ay mayroon siyang natutunan na kung ano, at ito ay patungkol sa katotohanan ng larong ito, na ito ay sumusunod sa batas ng kagubatan, ang malakas lamang ang maaaring matira at mabuhay. Matapos ay bigla naman na lumabas ang isang notifikasyon na ang kanyang karakter sa laro ay namatay, kaya naman sa isang syudad sa loob ng laro ng Chrono Life, sa isang bakanteng lugar dito ay muling nabuhay ang kanyang karakter, at may lumabas na isang notifikasyon at sinasabi dito na siya ay nawala ng malaking bilang ng experience at muling na-respawn sa loob ng safe area. Habang nakatayo, ay hindi naman ito makalimutan ang sinabi sa kanya ng babae, dahil sa sinabihan siya nito na ngayon ay wala na itong kahit na anong salapi, at kung magkakaroon ito ng kanyang mga pagbabago ay inuutusan siya nito na subukan ang pag-enhance ng kanyang mga kagamitan. Dagdag pa sa kanyang naalala ay nang bigyan siya ng pagsaludo ng gitnang daliri ng isang player at sinasabihan siya na umalis na lang, at ang sinabi ng bansot na player na ang mga kagamitan na mayroon ng ating bida ay ang lahat ng mga ito ay mga basura, at inutusan din siya nito na i-upgrade niya ang kanyang mga kagamitan kahit na sa plus 11 upang magawang makasama sa kanila. Matapos ay bigla na lamang itong napayuko sa lahat ng kanyang napagdaanan ngayong araw, kaya naman dahil dito ay napasigaw siya ng malakas sa matinding galit, at agad na may kinuha sa kanyang bag na dala, at ito ay ang reinforcing hammer, ito ay may kakayahan na pataasin ang enhancement value ng isang bagay ng isang bilang. Kaya naman ay agad nitong inilabas ang kanyang plus 3 na Knight's Double-Edged Sword, at agad na kumilos upang pukpukan ito at may taas ang antas. Sabi nito na ang pinakamadaling paraan para ang maging malakas ay sa pamamagitan ng pag-enhance ng kanyang mga kagamitan, nang bigla naman na may lumabas na isang notifikasyon at sinasabi na hindi siya nagtagumpay na ma-enhance ang kanyang kagamitan, na sinundan pa ng isang notifikasyon at sinasabi nito na ang kanyang sandata ay nasira na. Sa bigla nito dahil sa nangyari, ay agad din niyang inilabas ang kanyang plus 5 na blood leather gloves upang itaas din ang antas. Kaya naman nang simulan niya muli ito, ay sa ikalawang pagkakataon ay hindi din siya nagtagumpay na may angat ang antas nito at nagresulta pa sa muling pagkakasira, makalipas naman ng ilang sandali sa pagpapatuloy ng kanyang ginagawang pagpapaangat ng antas ng kanyang kagamitan, ay ang lahat ng mga ito ay nasira lamang at hindi nagtagumpay sa kanyang nais. Sa nangyari ay napangiti na lamang ito at tahimik na napapasabi na ang lahat ng mayroon siya ay nawala ng lahat. Kaya nang napaluha siya ay sinabihan na lamang niya ang kanyang sarili na kakalimutan na lamang niya ito, at ang larong Chrono Life ay totoong basura. Nang bigla naman siyang natigilan dahil sa may kung ano ang biglang nahulog sa kanyang harapan, at ito ay isang wooden stick, isang basic weapon para sa mga beginners, at ang sandata na ito ay napakahina.
Mas lalo pa siyang nagtaka, nang may kung sino sa kanyang harapan ang kinakawayan siya. Sabi nito na base sa itsura ng isang ito ay mukha siyang newbie sa laro. Nang bigla naman siyang napatingin sa item na nasa kanyang gilid, at napapatanong na kung ang nais bang sabihin ng isang ito na ibinibigay niya ito sa kanya, nang bigla naman na sumenyas ang bata, kaya naman sa isip nito ay tama nga siya sa bagay na iyon. Sabi pa nito na mukhang ang newbie na ito ay naaawas sa kanya dahil sa nasira ang lahat ng kanyang mga kagamitan at ang tangi lamang na natitira sa kanya ay ang kanyang brief. Kaya naman nang umalis ang bata sa kanyang tabi, ay napalingon naman siya sa wooden stick na bigay nito, at agad na pinukpok, nang bigla naman na may lumabas na notifikasyon at sinasabi na matagumpay siya sa pag-enhance dito. At ito ay isa ng +1 wooden stick at mayroon itong additional damage na +1, dahil dito ay muli niya itong pinukpok pa, at naging +2 wooden stick na ito na mayroong additional damage na +2. Dahil dito ay napapatanong naman siya na kung bakit matagumpay lamang ito sa mga basurang items gaya ng isa na nasa kanyang harapan, kaya naman ay muli niya itong pinalo ng madaming beses at umabot ito sa +6 wooden stick, na mayroong additional damage na +64. Kaya naman sabi nito na maaari na itong mawasak mamaya-maya lamang, dahil habang tumataas ang enhancement level ay mas tumataas din ang tsansa na hindi ito magtagumpay, kaya naman ay agad niya itong pinalo ulit upang iaangat ang level nito. Lumipas naman ang maghapon sa kanyang pagpupukpok sa wooden stick, ay nakaramdam na ito ng matinding pagod at inis, kaya naman sa huling pagkakataon ay sinubukan niya ulit itong paluan upang makita kung masisira ba talaga ang item na ito. Nang bigla naman na may lumabas na notifikasyon at sinasabi na ang pag-enhance dito ay naging matagumpay, kaya naman ay gulat na gulat ito sa nangyari, dahil sa nagawa na nitong maabot ang maximum enhancement level para sa kahit na anong item, at matagumpay na itong naging +99 wooden stick. Sa nangyari ay hindi naman ito makapaniwala, dahil ang kanyang normal na wooden stick ay mayroong additional damage na 600 octillion, o sa madaling salita ay 6 na may kasamang 29 na 0. Dahil dito ay hindi niya maintindihan ang nangyayari dahil matapos na ang isang item ay magawang ma-enhance ng 10 beses, ay ang probability nito para sa kasunod na matagumpay na pag-enhance ay nasa 5% lamang. Nang bigla naman niyang nabitawan ito, kaya naman ay agad-agad niyang kinuha ang kanyang +99 na wooden stick, at nang magawa naman niyang makuha ito, ay agad naman niyang naibagsak ito sa sahig, nang bigla naman itong nagulat, dahil sa nagsanhi ito ng malakas na pagkakahati mula sa pinagbagsakan nito, at sa lakas ay malayo ang inabot ng pinsala, na halos mahati ang mundo, at nagawa pang tumagos nito sa labas ng kalawakan. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Kaya naman nang matapos ito, ay hindi pa din ito makagalaw dahil sa biglaan na lamang niyang nasaksihan mula sa kanyang harapan, matapos ay agad naman na nagkagulo ang mga player malapit dito at sinasabing iligtas nila ang ating bida. Nagtanong naman ang isa pa na tumatakbo na kung mayroong isang dragon ba na nagbuga ng malakas na apoy sa lugar, at ang iba naman ay napapatanong na kung kasama ba ito sa isang game event, ngunit sabi naman ng isa na wala namang anunsyo patungkol dito. Hindi pa din makapaniwala ang ating bida sa nangyari, dahil sa kitang-kita niya sa kanyang harapan ang lakas ng pinsalang idinulot nito na nagawang hamati ng mga kontinente. Kaya naman ang oras na iyon, ay naitala ang Guinness Record sa kasaysayan ng VR games, nang bigla naman na may lumabas na isang notifikasyon at sinasabi na isang player ang namatay sanhi ng kanyang pag-atake, at ang kanyang kasikatan ay nadagdagan ng 1 puntos. Matapos nito ay nagsunod-sunod na ang notifikasyon patungkol dito, dahil ang bilang ng lahat ng mga player na kanyang napaslang sa isang kisap mata lamang ay umabot ng 850,617 na mga player. Sa nangyari ay bigla naman itong nakaramdam ng labis na kasiyahan. Matapos ay naalala nito ang babaeng ng insulto sa kanya at sinabihan siya na ang kanyang mga magulang ay mga pulubi. Matapos na mapangiti ng di kaaya-aya, ay sinabi nito na natuto siyang bayaran ang kanyang pag-aaral gamit ang kanyang buhay. Natutunan din niya ang patungkol sa katotohanan sa larong ito, at ito ay sumusunod sa batas ng kagubatan,
na ang malalakas lamang ang mga nananatili, kaya naman ay sinabi niya na ngayon ay ito na ang oras para turuan niya ng leksyon ang babae na iyon. Sa totoong buhay ay siya ay wala lamang, mayroon siyang ordinaryong itsura at tangkad, hindi rin siya matalino at walang hilig sa sports, at kung ipapaliwanag ang kanyang buhay sa isang rank sa laro, ay ang kanyang buhay ay nasa Grandmaster 4 lamang. Makalipas naman ng ilang sandali, ay agad naman na naglakad-lakad ito sa loob ng syudad ng safe zone, nang bigla naman itong napahinto, dahil sa nabangga niya ang isang player sa kanyang paglalakad, kaya naman ay nagalit ito, at bigla na lamang siyang hinablot. Matapos ay tinanong niya ang ating bida na kung nais na ba niya ang mamatay, siya na isang walang kwenta na newbie, at kung bakit hindi ito tumitingin sa kanyang nilalakadan, ngunit sa isip naman ng ating bida na sa mundong ito ay ibang-iba na siya, kaya naman ay agad niyang inasar ang malaking lalaki na humablot sa kanya at sinabihan na mukha itong baboy. Sa nangyari ay nagalit naman ito at tinatanong ang ating bida na kung ano ang sinabi nito sa kanya, ngunit bigla naman siyang hinampas nito ng kanyang plus 99 na wooden stick sa kanyang ulo. Sa nangyari ay galit naman niyang tinanong ang ating bida na kung anong lakas ng loob nito na atakihin siya, at kung anong magagawa ng kanyang wooden stick para magawang saktan siya. Nang bigla naman itong nagliwanag, at lumikha ng malakas na pagsabog sa kinaroroonan nilang dalawa, at sa lakas ay kitang-kita ito sa buong syudad. Nang mawala ang malakas na pagsabog ay gulat naman ang kasama nitong babae, dahil sa biglaan na lamang na naglaho sa harapan ng ating bida ang malaking kasama nito, sa isip niya na sa larong ito, ay siya ang pinakamalakas, at siya ay ang main character. Nang bigla naman na may lumabas sa kanyang system at sinasabi na ang durability ng kanyang sandata ay bumaba na, dahil ang kanyang plus 99 na wooden stick ay 5 beses niya lamang na maaaring gamitin, dahil dito ay bigla naman siyang natigilan at pinagpawisan ng malagkit. Makalipas ang ilang mga oras, sa isang iskinita sa syudad, ay pinagpapawisan naman niyang tinitignan ang kanyang sandata, dahil ang kanyang plus 99 na wooden stick ay maaari lamang niyang gamitin ng 5 beses at tanging 3 na lamang ang natitira dito. Kaya naman ay nang matapos na titigan ito, ay bigla na lamang siyang nainas at napahiga dahil sa 2 beses na niya itong nagagamit sa walang kabuluhan na bagay, at tanging 3 tira na lamang ang natitira. Sabi pa nito na balak pa sana niyang paghigantihan ng mga taong itinaboy siya, at lalong-lalo na ang babaeng nang insulto sa kanya, kaya naman sa galit nito, ay bigla na lamang siyang napatayo, at sinabi na kung ganun ang kaso, at dahil sa mayroon na lamang siyang 3 tira na natitira ay gagamitin niya ito sa magandang paraan. Kaya naman makalipas ng ilang sandali, sa lugar ng Valley of the Dead, ay agad siyang nagtungo dito, nang bigla naman siyang natigilan, dahil sa mayroong pagyanig na nangyayari sa buong paligid, at hindi din nagtagal ay nagkaroon ng malakas na pagsabog sa harapan nito. Matapos ay mayroong isang malaking halimaw naman na lumabas mula dito, at ito ay ang strongest boss monster sa Chrono Life, ang twin-headed dragon na si Eris. Matapos ay sinabi nito sa ating bida na nagawa nitong makatawid sa hangganan ng kamatayan, at ang lugar na ito ay kung saan ang buhay at ang kamatayan ay nagtatagpo. Kaya naman ay tinanong nito ang ating bida na kung anong ginagawa ng isang tanga na mortal upang maging desperado ng ganito, ngunit bigla naman na inatake ng ating bida ang isang ulo nito, upang magresulta sa pagkakabigla ng isa pa. Kaya naman nang matapos na gawin ito ng ating bida, ay agad naman na lumabas ang system at sinasabi nito na mayroon na lamang siyang 2 tira na natitira. Kaya naman sabi nito na para sa mga natitira pa ay sa tingin niya napapaslangan na lamang niya ang pinakamalakas ng mob sa larong ito. Sa nangyari ay pinigilan naman siya ng halimaw at pinapahinto nito ang ating bida sa kanyang pag-atake, dahil sa may nais ito munang sabihin sa kanya. Matapos ay tinanong nito ang ating bida na kung sino ba talaga ito, ngunit sinagot naman siya nito na kahit siya ay hindi niya alam kaya naman ay huwag na niya itong istorbuhin pa at mamatay na lamang. Kaya naman ay agad na niyang binitawan ang kanyang pag-atake, na matagumpay naman na tumama sa pinakamalakas na boss master ng laro, at sa lakas ng ginawang pag-atake nito, ay agad naman na bumagsak ang katawan ng halimaw sa lupa. Matapos na bumagsak nito, ay agad na nagpakita ang system at sinabi na ang natitira na lamang niya ay isa na lamang, kaya naman ay dismayadong napapatanong ang ating bida na kung sa papaanong sa ganito na lamang ito magwawakas,
at napasabi na lamang na kung ang durability ng kanyang sandata ay hindi na magiging problema pa ay magagawa niya ang kanyang mga plano. Sa nangyari ay bigla naman na natigilan ang boss master na si Eurus at tinanong na kung may problema ba ang ating bida patungkol sa durability, dahil kung oo ay magagawa siya nitong matulungan. Dahil sa sinabing ito ng malaking halimaw ay bigla naman na napahinto ito, at napatingin sa biglaang paglabas ng system at sinasabi dito na ang twin-headed na si Eurus ay nais na ibigay ang soul nito sa kanya, at tinatanong na kung tatanggapin niya ba ito o hindi. Sa nangyari ay tinanong naman ng ating bida ito patungkol sa bagay na sinasabi niya, kaya naman ay tinanong ng halimaw ito na kung narinig na ba nito ang patungkol sa Ego Sword, at para sa simpleng paliwanag ay lalagyan niya ang sandata ng ating bida ng kanyang soul, at ang kanyang sandata ay magtataglay ng ego, at magiging isang Ego Sword. Dagdag pa nito na ang bagay na iyon ay nagtataglay ng infinite durability. Sa nangyari ay nanlaki naman ang mga mata nito patungkol sa sinabi sa kanya ng boss master na si Eurus. Sabi pa nito na ipapaalala lamang niya sa ating bida na ang Ego Sword ay ang pinakamalakas na sandata sa Chrono Life, nang bigla naman na napatawa ng malakas ang ating bida, kaya naman ay tinanong ng halimaw kung nagustuhan ba niya ang kanyang suhestyon. Nang bigla naman na napasabi ito na sa puntong ito ay ang storya ay mag-iiba na, dahil sa sumuko na ito sa nais niya na paghihiganti, ngunit mukhang nais ng kalangitan na makuha nito ang hustisya na nais niya, kaya naman dahil dito ay masayang sinabi ng ating bida na kung ganun ang kaso ay tatanggapin niya ang contract na nais nito sa kanya, kaya naman nang matapos na tanggapin ito ng ating bida, ay agad naman na may lumabas sa system at sinasabi na matagumpay nitong tinanggap ang isang quest. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.